Sa Pilipinas, ang pagkakawatak-watak sa politika ay isang komplikadong issue na may malalim na ugat. Sa loob ng maraming dekada, nahaharap ang Pilipinas sa malalim na agwat sa politika. Ngunit bakit nga ba nahahati ang mga tao nito? Hindi lang ito tungkol sa mga pinuno ngayon. Malalim ang pinagmulan nito mula sa mga kolonyal na pamana, pakikibaka para sa pagkakakilanlan, at mahahalagang sandali sa kasaysayan. Ang panahon ng impormasyon ay nagpapalala sa pagkakawatak-watak. Ang mga echo chamber, maling impormasyon at partisanong media ay lumilikha ng mga nakahiwalay na realidad. Ang mga pagkakaiba sa sosyo-ekonomiko ay nagpapalakas ng apoy. Ang magkakaibang karanasan sa buhay ay humahantong sa magkakaibang pangangailangan, pag-asa at solusyon. Ang mga pagtatalo sa ideolohiya, tradisyon laban sa pag-unlad, sosyalismo laban sa kapitalismo ay hindi lamang akademiko. Dinidiktahan nila ang pang-araw-araw na buhay, edukasyon at maging ang pakikipag-ugnayan ng mga pamilya. Ang personal ay nagiging politikal. Ang katapatan sa pamilya, ugnayan sa komunidad, at maging ang personal na sama ng loob ay madalas na nauugnay sa mga pampulitikang kaakibat na nagpapahirap sa kompromiso. Kaya, mayroon bang paraan pasulong? Ang pag-unawa sa mga pinagbabatayan na puwersa ay ang unang hakbang. Makakahanap ba ng pagkakaisa ang isang bansang napakamasigasig? Ang pag-unawa sa iba't ibang pananaw, pagpapaunlad ng empatya, at pamumuhunan sa edukasyon at kritikal na pag-iisip ay mahalaga para sa pagtulay sa agwat. Huwag hanapin ang katotohanan sa isang kulay. Pakikinig ang susi. Share mo ito. Double tap kung gusto mo ng pagkakaisa. Alamin ang lihim ng mundo. Mag-isip ng malalim. Mag-usap ng mahinahon. Sa huli, iisa lang ang Pilipino.